Magandang araw, mga kababayan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga pinakaimportanteng kontribusyon ni Rodrigo Roa Duterte, ang ika-60 na Pangulo ng Pilipinas. Tatalakayin natin ang kanyang mga tagumpay sa larangan ng peace and order, infrastruktura, at ang kanyang mga mahahalagang hakbang sa pagsusulong ng kapakanan ng bawat Pilipino. Kung ikaw ay curious kung bakit siya ang itinuturing ng marami bilang pinakamahusay na Pangulo ng bansa, stay tuned. Isang malaking bahagi ng administrasyon ni Duterte ang kanyang laban kontra droga. Isang kampanya na nagbigay ng bagong pag-asa para sa mga pamilya at komunidad na apektado ng illegal na droga. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, tumaas ang bilang ng mga drug surrenderies na nagsasabing sila'y nabigyan ng pagkakataong magbagong buhay. Isa na rito ang kwento ni Juan, isang dating gumagamit ng droga. Masaya po ako ngayon kasi mabigyan ako ng chance na magsimula ulit. Hindi ko akalain na may mangyayaring ganito. Dati po, hindi ko na alam kung paano ko tatapusin ang araw. Ngayon, may bagong pag-asa na ako sa buhay. Ang war on drugs ay hindi lang simpleng kampanya. Ito ay nagbigay ng peace of mind sa mga pamilya na dati ay takot lumabas ng bahay dahil sa mga kriminal na gumagamit ng droga. Habang kontrobersyal, marami pa ring nagsasabing ang mga hakbang ni Duterte ay nakatulong sa pagbawas ng kriminalidad. Isa sa mga pinakamahalagang legasya ni Pangulong Duterte ay ang kanyang programa na tinatawag na Build, Build, Build. Sa kanyang pamumuno, ang Pilipinas ay nakaranas ng isang modernisasyon ng infrastruktura na hindi pa nararanasan sa nakaraang mga dekada. Nagbukas ng mga bagong kalsada at tulay, mga modernong paliparan, at mga proyekto na nagbukas ng trabaho para sa milyon-milyong Pilipino. Sa ilalim ng Build, 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 ang mga dating sira-sirang kalsada ay naging makinis at mabilis mag-commute ang mga tao. Kung bibilangin ang mga proyektong natapos at patuloy na ginagawa, makikita ang konkretong pagbabago sa kalakaran ng bansa. Dati po, matagal ang biyahe ko papunta sa trabaho. Ngayon, mabilis na at nadagdagan pa ang negosyo namin dahil mas madali na makarating ang mga tao sa amin. Ang mga proyektong ito ay nagpapakita na si Duterte, sa kabila ng mga hamon ng pamumuno, ay nakapagbigay ng matibay na pundasyon para sa mas maging hawa at mas maunlad na bansa. Ngayon, bakit nga ba itinuturing na isa siya sa pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas? Si Rodrigo Duterte ay may kakaibang estilo ng pamumuno. Sa kabila ng pagiging kontrobersyal, ang kanyang mga hakbang na may matibay na layunin ay nagbigay sa mga Pilipino ng bagong pananaw sa pamahalaan. Sa kanyang pamumuno, pinatunayan niya na hindi lamang ang mga makikinang na salita ang mahalaga, kundi ang mga konkretong hakbang na talagang nakakaapekto sa buhay ng bawat Pilipino. Siya ay nakapagbigay ng isang mas malinis na komunidad, ng mga proyektong magpapadali sa araw-araw na buhay, at ng isang gobyernong may malasakit sa mga mamamayan. Pinili niyang maging malapit sa mga tao at makinig sa kanilang mga pangangailangan. Hindi siya natatakot magpahayag ng kanyang mga opinyon, at sa ganitong pamumuno, nakuha niya ang tiwala ng nakararami. Sa bawat hakbang, si Duterte ay nagbigay ng pagkakataon para sa pagbabago. Sa ngayon, ang pamumuno ni Pangulong Duterte ay magiging bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Habang maraming issue ang naging kontrobersyal, hindi maikakaila na marami sa kanyang mga programa ang nagbigay ng konkretong pagbabago sa bansa. Kaya naman, para sa ilan, siya ang pinakamahusay na Pangulo na namuno sa bansa sa makabagong panahon. Salamat sa panunood. I-like, share, at mag-comment ng inyong opinyon tungkol sa pamumuno ni Pangulong Duterte. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa iba pang mga videos.